Ipinagkibit balikat lang ng Malacanang ang alegasyon na buhay pa rin umano yung sistema ng pork barrel. At ang sistema ito ang basehan po ng ika-4 na impeachment complaint laban nga kay Pangulong Noynoy Aquino. Balita natin ni Sherian Torres. Laman daw ng compact disc na ito ang recording ng mga usapang magpapatunay na buhay pa ang pork barrel system at pakikinabangan ng mga ahensya sa ilalim ng ehekutibo. Yan ay kahit pa deklarado na ng Korte Suprema na unconstitutional ang Priority Development Assistance Fund o PDAF o pork barrel na mga mambabatas. Kabilang sa mga laman ng CD ang nabanggit daw ni CHED Chairperson Patricia Licuanan sa isang closed-door meeting. Inamin daw doon ni Licuanan ang katotohanan ng PDAF pa rin ang pinag-uusapan nila sa pulong at binabago lang nila ito ngayong transition year. Wala pang tugon dito si Licuanan. Nagbitiw siya ng mga napakalinaw at hindi may kakailang mga statement na nagko-confirm na una, meron pa rin congressional pork. Nasa CD rin daw ang nabanggit ni Health Undersecretary Janet Garin na ang mga inilaang pondo sa Department of Health ay hindi naman talaga laan para sa kagawaran. Siya rin, no, malinaw na sinabi, ang perang nasa DOH, actually, pera nyo, mga kongresista, at kayo magtatakda kung paano ito gagamitin. Ang CD at transcript ng mga recording inilakip sa ika-4 na impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Noynoy Aquino. Patunay daw kasi ang pagkakaroon pa rin ng pork barrel na nagawa ng Pangulo ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Pero isa sa malaking kwestiyon na lumutang kanina sa pagpapakita ng ebidensya ng mga complainants ay yung tanong kung wala bang nalabag dito na anti-wiretapping law provision. Sa ilalim kasi ng RA 4200 o yung anti-wiretapping law, isa sa mga probisyon ang nagsasabi na bawal mag-record ng pag-uusap kung walang consent ang mga taong sangkot dito. Una sa lahat, yung executive session dapat confidential yon. Hindi maaring gamitin ang rules on confidentiality para itago ang maling gawain. Lalo pa nga kung illegal ito. Pero ang tatlong naunang impeachment complaint lang ang formal na ipinasa ng plenaryo sa House Committee on Justice. I am scheduling a hearing on Monday, 9 o'clock in the morning, for the voting on the sufficiency of form of the 3 impeachment complaints. Ipinagkibit naman ng palasyo ang alegasyon ni Tino. We will let the impeachment complaint, the impeachment proceeding take its course in Congress. Sherian Torres, GMA News.